Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Sa panahon ngayon, napakarami na ng uri ng scam. Halos linggo-linggo nga ay may lumalabas na balita na bagong scam. Pero ang pinakamasakit ay ang mabiktima ng mga naglipa ng manloloko na hindi puso ang habol kundi pera, na mas kilala bilang love scam o fraud-ibig. Ang kwento natin ngayon ay nangyari sa Singapore. Kilala nga ang Singapore sa isa sa pinaka-safest na bansa sa buong mundo. Pero sino ang mag-aakala na ang isang babae ay sasapitin ang isang malagim na krimen sa bansang ito? Ang babaeng naloko sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Kuya G o tawaging nating Celine, 31 years old. You're about to jump out of a plane. How are you feeling? We're excited. We're excited. Is this your first jump? Yes, that's It's going to be crazy. Anything you want to say to anyone? Any hellos? Hi, everybody. All right, let's go have skydiving later. All right, let's go have some fun. Sa bansang China talaga nagmula si Celine. Ang kanyang ama ay isang empleyado ng bangko at ang kanyang nanay naman ay isang retired government official. Graduate si Celine sa Taijin University sa kursong engineering. Pagkatapos ay kumuha siya ng master's degree sa UK. Taong 2012 nang nagtrabaho si Celine sa MediaTek, kumpanya ng mga semiconductor products sa Singapore. Makalipas nga lang ang 2 taon ni Celine sa pagtatrabaho sa nasabing kumpanya, siya ay agad na pre-promote sa senior engineer. Taong 2015, nang nakuha naman ni Celine ang kanyang permanent residency sa Singapore. Si Celine ay isang mabuti at mapagmahal na anak. Palagi siyang bumabalik sa China para bisitahin ang kanyang mga magulang. June 2016, nang huling pasyala ni Celine ang kanyang nanay at tatay. Nang panahon na ito, hinikayat na siya ng kanyang nanay na manatili na lamang sa China. Para nga sana ay doon na lang magtrabaho at makahanap na rin si Celine ng kanyang mapapangasawa. Lalo't na't siya ay lagpas 30 years old na. Pero hindi pumayag si Celine sa kagustuhan ng kanyang nanay. Sinabi niya ang mga katagang, "Mataas ang alok na pasahod sa akin dito sa Singapore. At maganda rin ang kapaligiran. Wala sa plano ko ang magbitiw sa aking trabaho. Para naman sa love life ko, huwag kayong masyadong mag-alala." At dahil sa sinabi na ito ni Celine, hinayaan na lang siya ng kanyang mga magulang. Alam kasi nilang bata pa man ito ay napaka-independent na. Ilang beses naman inalok ni Celine ang kanyang mga magulang na manirahan na din sa Singapore. Subalit hindi pumayag ang kanyang nanay. Hindi kasi gusto ng ginang ang klima sa bansa. Ayon naman sa mga nakakilala kay Celine, siya ay napakasipag. Workaholic nga daw ito at laging late na umuwi para tapusin lang ang kanyang trabaho. Strikto din daw nakatrabaho si Celine dahil gusto niya na pulido ang bawat trabaho. July 11, 2016, nagtrabaho si Celine hanggang 9:15 ng gabi. At kinabukasan, July 12, hindi na pumasok si Celine sa kanyang trabaho. Nagtaka na ang kanyang mga katrabaho dahil hindi daw ito nalilit. At kung a-absent man si Celine ay nag-aabiso ito. Ang isa sa mga katrabaho ni Celine na si Jane ay tinawagan ang mga magulang ng babae. Ayon sa kanila, tumawag naman si Celine sa kanila kahapon ng gabi. At dahil dito, napanatag sina Jane kaya hindi na nila hinanap pa si Celine. Matapos ang 3 araw, nagsimula nang mag-alala si Jane dahil hindi pa din pumapasok ito sa trabaho. Ni isang tawag o text ay hindi sinasagot ni Celine. Hanggang sa nang July 14 ay nagpunta na si Jane sa police station para i-report na nawawala si Celine. July 15, nang inanunsyo ng mga pulis na talagang nawawala na nga si Celine,
at nananawagan nga kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa nawawalang dalaga. Kinausap naman ng mga pulis ang mga katrabaho at landlord ni Celine. Ayon nga kay Jane, July 11, bandang 3:00 ng hapon, nang marinig niyang may kaaway sa tawag si Celine. Narinig pa nga umano ni Jane na binanggit ni Celine ang salitang pera at nanay ko. Sinabi naman ng landlord ng dalaga na narinig niya si Celine na tila may kausap at ito ay kanyang inaaway. Maaga din daw umalis si Celine sa kanyang apartment, hindi tulad ng nakagawian nito ng oras ng pag-alis. Nakakuha naman ng impormasyon ang mga pulis na si Celine ay sumakay ng train noong 6:56 ng umaga. At bandang 7:00 nga ng umaga nang lumabas siya mula sa tren. Pero hindi nahagip si Celine ng CCTV ng kanyang kumpanya na pumasok o lumabas pa ng opisina ng araw na iyon. Sumunod ay nakita ng mga pulis sa CCTV ng labas ng Yishan Station si Celine. Nakatayo ito at parang may hinihintay. Maya-maya pa, isang itim na BMW ang huminto sa harap ni Celine. Sumakay siya sa passenger seat ng kotse at agad na umalis ang sasakyan. July 19, nang nakuha ng mga pulis ang impormasyon kung sino ang nagmamay-ari ng kotseng sinakyan ni Celine. Ang lalaking may-ari ng itim na BMW ay ang lalaking si Ki Gaofu o tawagin nating Brian, 48 years old. Tulad ni Celine, nagmula din si Brian sa bansang China. May sariling pamilya na si Brian at siya ay nagtatrabaho sa isang laundry shop. Pinuntahan ng mga pulis si Brian sa kanyang apartment at kinausap siya tungkol kay Celine. Sinabi ni Brian sa mga pulis na magkaibigan sila ni Celine at ang unang pagkakataon nilang nagkita ay sa parking lot ng Gardens by the Bay. Pagkatapos daw ay nag-usap sila ni Celine sa loob ng kotse at agad na bumaba din ito ng sasakyan. Iyon na nga daw ang huling beses na nakita ni Brian si Celine. Hindi naman naniniwala ang mga pulis sa sinabi ni Brian. Kaya mas lalo pa silang nag-imbestiga at naghanap ng impormasyon kung ano ba talaga ang koneksyon ni Brian kay Celine. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis, nalaman nilang ng January 2016, nag-imbes pala si Celine sa laundry shop kung saan nagtatrabaho si Brian. Pero makalipas ang ilang buwan, hindi kumita si Celine mula sa kanyang pag-e-invest kaya nagdesisyon na lamang siyang kunin ang pera uli kay Brian. July 10, nang nakuha ni Celine ang kalahati ng pera na kanyang ininvest. At makalipas ang isang araw, pinilit uli ni Celine si Brian na ibalik ang kabuuan ng kanyang pera. July 11, nang magkita nga ang dalawa. Ang huling araw na nakita si Celine na buhay. At dahil hindi umano na ibigay ni Brian ang pera, nagalit si Celine sa kanya. Dito na rin nagsimulang magtalo ang dalawa. At posibleng dahil sa pag-aaway na ito, ay puwersa nang pinaalis ni Brian si Celine mula sa kanyang kotse at tsaka umalis. Palagay ng mga pulis, si Brian ang kausap ni Celine na kanyang kaaway sa telepono. Ayon nga sa landlord ng dalaga at ng kanyang katrabahong si Jane. Sumunod na pinuntahan ng mga pulis ang parking lot ng Gardens by the Bay para masigurado na ang sinasabi ni Brian ay totoo. Sa parking lot, kumpirmado na isang black na BMW nga ang nanatili sa parking lot ng 20 minutes. Pero ayon sa gwardya, wala siyang nakitang babae sa loob ng kotse ng BMW at wala siyang narinig na nag-aaway. Para sa mga pulis, mukhang nagsisinungaling si Brian at may itinatago ito sa kanila. Kaya naman dinala nila ang lalaki sa police station at kinumpiska ang itim na kotse para imbestigahan. Sa loob ng police station, napag-alaman ng mga investigador na nagkaroon na pala ng criminal record si Brian. Taong 2004 nang napatunayang guilty si Brian sa mga kasong criminal breach of trust
at forgery at siya ay nakulong ng 6 na buwan. Taong 2011 naman nang muli siyang napatunayang guilty sa parehong mga kaso. Sa pagkakataong ito, nakulong siya ng 16 na buwan. 2 beses ding nakasuhan ng misuse of computer si Brian ng taong 2001 at 2016. Pinuntahan ng mga pulis ang kulungan kung saan nakulong si Brian. Sinabi ng mga pulis doon na maayos naman ang pag-uugali nito. Tinulungan pa nga ni Brian umano na magkatrabaho ang iba pa niyang kasamahan sa kulungan. Pag-alaman na nagkaroon din ng 2 asawa si Brian matapos niyang magpakasal ng 2 beses. May isang anak naman ang lalaki sa pangalawa niyang asawa. Hindi naging mabuting asawa si Brian matapos niyang saktan ang kanyang asawa ng ilang beses. Nagreklamo ang babae sa mga pulis pero agad ding inurong ang kaso laban kay Brian kapag siya ay minamanipula ng lalaki. Napag-alaman din na nagtrabaho bilang isang manager sa bangko si Brian. Pero nabaon siya sa utang kahit na malaki ang kanyang sahod dahil pinangsusugal lamang niya ang pera. Bukod doon, naging babaero din si Brian at nakikipagrelasyon sa iba't ibang mga babae. Magaling umano makipag-usap si Brian kaya nahuhuthatan niya ng pera ang mga nagiging babae niya. Ang perang kanyang nakukuha ay pinangsusugal ni Brian araw-araw. Nagkaroon naman ng tagumpay sa negosyo si Brian pero nalugi ng taong 2001 at nalubog siya sa utang na ang halaga ay 12 million pesos. Sa pagsisiyasat sa itim na BMW, natagpuan ang fingerprint ni Celine. Nakitaan din ang mga bakas ng dugo sa passenger seat na napag-alamang pag-aari din ni Celine. Agad na kinompronta ng mga pulis si Brian tungkol sa kanilang napag-alaman. Dito na inamin ni Brian na may nagawa siyang masama kay Celine. Pero nang tinanong siya kung nasaan si Celine, hindi na siya nakapagsalita pa. Hiniling niya sa mga pulis na makausap ang kanyang asawa at anak. Sa video call, sinabi ni Brian sa kanyang anak na mag-aral ng mabuti. Sinabi naman ni Brian sa kanyang asawa na siya na ang bahala sa kanilang anak. Matapos ang pag-uusap, dito na sinabi ni Brian sa mga pulis na sumama sila sa kanya. Gabi ng July 20 nang sinamahan ng mga pulis si Brian papunta sa Chochokang Lane 8 para hanapin si Celine. Pero hindi nila doon natagpuan ang babae. Bagkos ay nakita nila ang isang abandonadong truck na walang gulong pero naglalabas ng mabahong amoy. Dito na ngumiti si Brian at sinabing, "Andyan si Celine," at sabay turo sa truck. Pero nagtataka ang mga pulis dahil pagtingin nila sa truck, wala namang kahit anong bagay sa loob. Pero napansin nila ang napakalakas na amoy ng gas na nagmumula sa truck. Maya-maya pa, inamin na ni Brian ang kanyang ginawa kay Celine. Iniwan niya umano ang labi ni Celine sa truck kung saan may gas, uling at apoy. Pinaniniwalaan na sinunog ni Brian ang labi ni Celine. 3 beses pinuntahan ni Brian ang labi ni Celine para makasigurado na wala na ito. July 21 nang magsimulang mag-imbestiga ang mga pulis sa lokasyon ng truck. Natagpuan nila sa paligid ang mga piraso ng damit, maliit na bakas ng labi ni Celine at buhok na pinaniniwalaang sa biktima. Matapos isagawa ang isang DNA testing, lumabas na kay Celine nga ang buhok na natagpuan sa pinangyarihan ng krimen. Nang ikumpara naman ang suot na damit ni Celine sa CCTV, tugma ito sa piraso ng damit na nakita sa paligid ng truck. Kinasuhan si Brian ng murder at siya ay ikinulong habang naghihintay ng kanyang trial. July 25, nang tuluyan ng aminin ni Brian ang buong pangyayari sa araw ng krimen. Ayon kay Brian, nang pumasok si Celine sa loob ng kanyang kotse, ay agad siyang dinakdakan nito at nagbanta pa nga na mag-eeskandalo sa kanyang trabaho.
Dito na nagdesisyon na i-drive ni Brian ang kotse sa malayong lugar at nang narating nila ang isang tahimik na kalye, hininto niya ang kotse. Balak umanong kausapin ng malumanay ni Brian si Celine. Pero hindi daw tumigil ang babae sa pagsigaw sa kanya. Nagsalita din si Celine ng masasakit na salita kay Brian at hinampas siya ng babae ng ilang beses. Dito na raw napuno ng galit si Brian at bigla na nga lang niyang sinakal ito. Nagulat na lamang ang lalaki na hindi na gumagalaw si Celine. Hindi alam ni Brian ang kanyang gagawin kaya ibinaba ni Brian ang upuan ni Celine para hindi mapansin na kasama niya ito na nakahiga sa loob ng kanyang kotse. Nag-drive papunta sa parking lot ng Gardens by the Bay si Brian para mag-isip ng maayos. Pumasok sa isip ni Brian na kailangan niyang itapon ang labi ng dalaga. Nag-drive papaalis si Brian at tumigil siya sa isang gubat kung nasaan ang abandonadong truck. Iniwan ni Brian ang labi ni Celine at umalis para bumili ng kanyang mga gagamitin. Nang bumalik na si Brian, ginawa na niya ang masamang balak sa labi ni Celine. Pero para sa mga pulis, hindi sila naniniwala sa kwento ni Brian at kung talagang magkaibigan lamang sila. Inimbestigahan ng mga pulis ang cellphone ni Brian. Dito nila nakita ang palitan ng mga mensahe ni Brian at Celine na nagpapahiwatig na mayroon silang relasyong dalawa. Nakausap din ng mga pulis ang mga magulang ng biktima sa China. Sinabi na rin nila ang masamang balita na sinapit ni Celine. Labis ang lungkot na naramdaman ng mag-asawa nang malaman na ang nag-iisa nilang anak na si Celine ay patay na. Ayon sa mga magulang ni Celine, nabanggit nga sa kanila ng babae ang tungkol sa kanyang boyfriend na nagtatrabaho sa isang laundry shop. Nakwento daw ni Celine na hiwalay na ito sa asawa pero mayroong anak. May sinabi din si Celine na naiinis siya sa dating asawa ni Brian dahil lagi siyang kausap ng lalaki. Pinayuhan si Celine ng kanyang tatay na ihinto na ang pakikipagrelasyon kay Brian. Sumang-ayon naman si Celine at sinabing makikipaghiwalay na siya sa lalaki. Binanggit naman ng katrabaho ni Celine na si Jane na nakita niya sa isang sinihan sina Brian at Celine na magkahawak pa ang mga kamay. Indikasyon na may relasyon nga ang dalawa. Nang tanungin naman si Brian tungkol sa relasyon nila ni Celine, itinanggi niya na may namamagitan sa kanila ng biktima. Sinabi niya sa mga pulis na mayroon siyang asawa at anak kaya magkaibigan lang sila ng biktima. Nagkita lamang sila ni Celine sa sinihan dahil binayaran umano ni Brian ang kanyang utang kay Celine. Sinabi rin ni Brian na hindi niya nga lubusang kilala si Celine. Ilang beses din daw pinilit ni Celine si Brian na magpanggap bilang kanyang boyfriend. May pagkamayabang daw kasi si Celine at pagkasama ang kanyang mga kaibigan. Gusto ng babae na ipakilala niya si Brian bilang kanyang boyfriend. Hindi naman naniwala ang mga pulis sa sinabi ni Brian at ipinakita nila dito ang forensic report na ang kanyang DNA ay nasa toothbrush sa bahay ni Celine. Ibig sabihin, nagpupunta siya sa bahay ng biktima. Nakakuha din ng impormasyon ang mga pulis na nagkaroon ng maraming kalaguyo si Brian. Nang i-scam na din si Brian at nagbebenta ng mga peking shares sa laundry shop kung saan siya nagtatrabaho. Ayon sa impormasyon, nagkakilala si Celine at Brian ng December 2015. Hinahabol noon ni Celine ang kanyang ex-boyfriend pero hindi niya ito naabutan. Dito na nga nagsisisigaw ang babae hanggang sa narinig siya ni Brian na nakatira lang malapit sa lugar. Kinausap ni Brian si Celine at naging mabait ito sa babae para makuha ang loob ng biktima. Ang pakilala ni Brian kay Celine, single siya at isang businessman. Binilog ni Brian ang loob ni Celine hanggang pumayag ang babae na maging girlfriend ni Brian. Ilang araw lang matapos nilang magkakilala. Matapos makakuha si Brian ng 870,000 pesos mula kay Celine,
hindi na ito madalas nakikipagkita sa babae. At isang beses, nang nagkita sila, pinahiram ni Celine si Brian ng 13,000 pesos para i-invest daw muli. Pero makalipas ang ilang linggo, napansin na ni Celine na binabaliwala na siya ni Brian matapos siyang makunan ng pera. Sa social media, nahanap ni Celine ang account ni Brian at nalaman na may pamilya na si Brian. Mas lalo pang nagalit ang biktima sa kanyang nalaman at nasaktan na siya ay naloko ni Brian. Dito na nagalit si Celine at kinuha ang pera kay Brian. Subalit wala siyang nakuha at nangako lang si Brian sa kanya na babayaran niya ito sa susunod na mga araw. Bukod doon, sinabi din ni Brian kay Celine na busy siya sa pag-aalaga ng kanyang anak kaya hindi sila nagkikita. Tila naaawa naman si Celine kay Brian at iniintindi na lamang ang kanyang sitwasyon. Sa kabuuan, 1,000,000 ang nakuha ni Brian mula kay Celine. July 10, nang simulang i-pressure ni Celine si Brian para ibalik ang natitira niyang pera mula sa lalaki. Pero nang hindi sumagot si Brian, tinakot ni Celine ang lalaki. Sinabi ni Celine kay Brian na kapag hindi siya nakipagkita, isisiwalat niya sa buong mundo na si Brian ay isang malaking scammer. Sa isip ni Brian, hindi niya hahayaan na kumalat ang totoo niyang pagkatao, kaya sinundo niya ang babae. Sa loob ng kotse ay patuloy pa ring inaway ni Celine si Brian hanggang sa napatay na nga siya ng lalaki. Ang trial ng kaso. August 19, nagsimula ang trial ng kaso. Nag-plead ng not guilty si Brian at sinabi na may sakit siya sa pag-iisip kaya niya nagawa ang krimen. Sinabi ng mga abogado ni Brian na unang nanakit ang babae kaya dinipensahan lamang ng sospek ang kanyang sarili laban sa biktima. Ayon naman sa prosecution, plinano talaga ni Brian na patayin ang biktima para patahimikin ito at hindi nga mabunyag ang kanyang mga panloloko. May ebidensya din sila na nasa tamang katinuan si Brian nang gawin niya ang krimen ayon sa mga medical test na ginawa sa kanya. Nagawa pa daw itapon ni Brian ang mga personal na gamit ni Celine at ilang beses na bumalik pa sa pinangyarihan ng krimen. Indikasyon ito na nakakapag-isip pa si Brian ng maayos. Sa huli, napatunayang guilty si Brian sa murder. Bukod doon, lumutang na din ang mga naloko at na-scam ni Brian na ibang mga tao. Dahil doon, napatunayang guilty si Brian sa kasong fraud. Hinatulan si Brian ng habang buhay na pagkakulong para sa pagpatay niya kay Celine. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!